Ayoko na mag-effect dito. Rain, rain, go away. Come again another day. Little I wants to do live video. Ay, nako. Meron ng boses kasi pinambunot ko na. Di ko alam kung ano meron. Dapat pala hindi ko siya sinaksakan ng ibang ng headset. Kasi yung ano ko siya, sinaksakan ko ng headset na iba. Ganito na, nasira na yung sound card. Diba? Okay na boses mo pero may feedback. May feedback pa rin, Tita Jud. Okay na boses mo pero may feedback. May feedback pa rin, Tita Jud. Ang laki-laki na ka ng mukha ko dyan, oh. Di ko maatras yung yung mic. Laki-laki na ka ng mukha ko dyan, oh. Mega love shout out po, Ma'am Lance Alonggam, Nanay Jenny, mega love shout out, Tita Jud. Pasensya na kasi okay na. Wala nang binunot ko na, may second voice. Kasi yung ko yan dito, sa kabila, dalawang cellphone kasi. Mary Grace, Ma'am Cherry's Vlog. Si Ma'am Van, sinahanap ko. Ayan, Ella Mendoza, shout out po. Diyos ko, pinagpawisan na ako sa inyo. Naubos na, pinatay ko na lahat-lahat dito. Kapitbahay, siguro yan. Tapos yung mga kalabog dito. Diba? Tapos medyo maulan. Wala namang ulan dito sa amin. Paano ko ipaparinig sa inyo ngayon si Angie na kakasabi ng low IQ, low IQ. Puro low IQ yun. Sound card ba? O yung host ang may ano ba yan? Rat talaga. Lagyan mo ng headset yung isang phone mo. Para doon ako makikinig. Tapos doon ako magsasalita. Salamat, umabot ako sa live mo. Nanay Jenny naman nagbibiro ka pa. Walang Di ko alam kung anong problema dito. Mamay, salamat, umabot ako sa live mo. Ang pangit mag-live pag walang walang effect. Mega love shout out daw. Kasi binunot ko yung nito. Okay na kasi boses ko yan. Pero pag naglagay ako ng dito, ng headset, tapos magko-connect ako sa sa sound card, wala nang boses. Diba? Tapos yung boses ko lang, maririnig ko dyan, naka-headset ako. Ay, may work pa ata si Ma'am Banching. Oo nga, Ma'am diba? Sige, bakbakan na. Sino ba bakbakan ko sa play mo yung video doon sa isang phone. Oo, naka-play siya, Tita Jud. Kasi dito naman talaga ako mostly nagbabasa sa kabilang cellphone. Di naman kasi mababasa dito kasi pag dito sa harapan ko, biglang gumanon siya. Shoutout kay Ma'am Irene. Pasensya na po, Ma'am Irene. At medyo nagngarag yung cellphone. Oy, hindi ko alam kung saan yung bubunutin ko. O ito bang isa o sa kabila. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat, guys. Mamay, salamat. Ano ba to? Mamay, bakit mo pinaganda ang mga picture ng mga... Nanay Jenny, para maiba naman. Dapat maganda yung iba. 'Di ba? Kasi kung hindi mo pagagandahin yan, lagi nagiinit ang ulo nila, ay. Mga pikon pa naman, pag inaasar mo. Di ko lang maano dun sa live kasi ni Angie. Lagi-lagi siyang na naiinggit daw tayo sa kanila. Wala po naiinggit. Kung tutusin nga, kayo ngayon naiinggit kasi gaya-gaya kasi sa pa-swimming Di ba nag-swimming? Yung 5 team, tapos ngayon nagpa-swimming yung founder ninyo? Ba't kayo magagalit? Galit na galit. Sa bagay, pagbigyan mo na sila, kanina pa kami naghintay ng live mo na, paano ba naman na Ma'am Dory, dapat 3 pa. Ang host mas maganda o sana all. Sana all maganda. Diba, Tita Jud? Ikaw talaga, Tita Jud Tita Jud, wala ka pa naman lakad ha. Kanina pa kayo nagantay. Dapat pa talaga ako nag-live, alas 3. Mahina yung tubig dito. Paano ako maliligo? Pag nag-live ako tapos di ako naligo, di na-issue na naman tayo dyan. Diba? Kaya sabi ko, maligo muna ako. Total, maaga-aga pa naman, alas 4 pa naman. At tamang-tama si Tita Jud, mamaya pa naman yan lalayas. Paano ko paparinig sa inyo yung yaw-yaw ng isa? Jovi Kalibat, mega love shout out. Thank you so much po sa mga nag-like. Saan galing sila sa bundok na ang ganda nila? Diba? Saan galing sila sa bundok? Ang ganda nila.
Maganda sila pag nasa mood, Ma'am Lance, pero yung ganda nila, wala yan sa ganda ni Ma'am Lance Ilongga. Nakita ko na si Ma'am Lance Ilongga eh. Miss Kamsor, mega love shout out sa iyo, Ma'am Miss Kamsor. Ayan, shout out po kay Ma'am Irene, Sir Jason, kay Ma'am Lani dyan. Wala tayong ano. Mega love shout out sa lahat na nandito. Ma'am Mars Rhea, buti nandito ka. Shout out sa iyo, Ma'am Mars Rhea. Pakinggan mo ang live ngayon ni Angie. Hindi ko marami kaning nagtatanong, ako daw yung binabanatan ni Angie. Sasagutin ko yan. Hindi po ako ng agaw ng asawa. Nandiyan po si Madgay. Madgay, may asawa ka ba? Inagaw ko? Kasi marami nagtanong, Ma'am Ay, kasi may oink yung title sa dulo. May galab shoutout mga kabirador at sa ka-MC natin, sabi ni Ma'am Mars. Kasi, dun sa title ni Angie, may oink-oink. Pag oink-oink talaga, ako agad. Grabe kayo sa akin, ha? Ay, natatawa ako sa inyo. So, oink. Ayan, Yolanda Dilan, may galab shoutout. At tapos sa mga comment, yung mga comment, binabasa ko. Mostly sa mga comments, bukang bibig yun ni Ma'am Mars Rhea. At yung low IQ na yan, galing yan kay Ash 26, si Ash 26. Pag oink-oink, ikaw talaga, wow. Oo nga, Tita Jude, kasi natawa ako, sabi ikaw yata yung Ma'am ay binabanatan ni ni Angie. Sabi ko, bakit ako? Itignan mo yung title, may oink-oink, Tapos, binabasa ko yung comment. Sabi ko, kay Ma'am Mars man to, na mga sinasabi sa live, kagaya nung pinagkakitaan sila, kailangan ni Ma'am Mars Rhea ng pamasahe, ganon. Kinilag, guys. Sige, Ma'am Cherry, ingat po. Si Angie, wala na yan maibato sa akin, kundi yan, kasi bobo yan. Ayan. Galit na galit, Ma'am Mars, nung sinabihan mo na bobo, low IQ, mga ganun na word. Ayan, ba't iisa huluman ng mukha, sabi ni Ma'am. Di ba magkamukha na sila, Ma'am Rowena? Ayan, always present tayo, Ma'am Juby Kalibat, mega love shout out sa inyo dyan. Kaya, hindi po ako ang binabanatan, pero parang pakiramdam ko, mix na rin. Pinagkakitaan ko talaga yan sila at may utang ka pa sa akin, yung misa, ayan na. Yun yung binabanggit nila, utang. Tapos sabi ko, di naman ako nangutang dun sa, sa Tagatak. Tapos meron yung mga comment doon, mga sinasabi talaga ni Ma'am Mars sa live niya. Kaya sabi ko, si Ma'am Mars ang inaano nito. Hindi lang nila kayang i-thumbnail. Ate Beth Montano, may love shout out sa iyo, Ma'am Ate Beth. Ayan, shout out sa inyo. Pasensya na wala tayong sound card ngayon kasi yung ayan, wala ako utang sa mga yung comment, Ma'am Mars, ang dami-dami. Thank you so much, Ate Beth. Ang dami-dami mga sinasabi, utang, tapos sabi ko, ako, posible naman maging ako to, sabi ko, wala namang asawa si Margie, ba't ako ng agaw ng asawa? Pinapakinggan ko talaga yung sinasabi ni Angie. Sabi ko, si Ma'am Mars ang inaano niya kasi pareho nga kami ni Ma'am Mars na may kaso. Kasi ang bukang bibig niya puro kaso-kaso. Pareho kami ni Ma'am Mars. Aminado ako na pareho kami ni Ma'am Mars na may mga kaso. Oo, Ma'am Joby, ganun tayo kung idol ta sila, sabi ni Ma'am Lance. Ayan, 'di ba? Thank you so much, Eileen CB. Mega love shout out sa inyo. Wala kang pakialam. Ganun talaga pag mga defender, mga warrior kayo, normal lang po yan ang kinakasuhan. Ibig sabihin, pikon na yung kalaban ninyo, kaya hindi na kayang idaan sa pawalwalan, kakasuhan na. Duwag mga yan, hindi babanggit ang pangalan. Oo, Ma'am Mars, hindi sila nagbabanggit ng pangalan mo, kaya marami talagang nag-isip. Kaya sabi ko, baka mix yan, Mars Rhea, at saka ako. Warrior daw, di kayang mag-drop name. Ay, mga duwag. Takot silang magbanggit ng pangalan. Ang kaya lang sa akin, ang naaano ko ay pig. Ang kay Ma'am Harsh kasi ang tawag nila haliparot. Sabi ko, ano kaya yung haliparot? Malandi, maintindihan mo. Pero yung haliparot, tapos may mga word pa na ng agaw ng asawa, kaya sabi ko, posible naman na ako yan. 'Di ba? Yan lang ang kaya nilang ngayon, ipambato. Ayan, pati founder duwag. 'Di ba? Kung matapang, kailangan banggitin ang pangalan. Ang sunod na issue sa iyo, inangkin mo yung oink-oink, hindi pala ikaw yon. Claim pa more ba ang peg? Kaya nga, Tita Jude, lilinisin natin, ano ka ba? Kumbaga, anuhin natin dito kasi marami talagang nag-ano sa akin. Marami kasi ang nag-chat sa akin.
Kahit si Ate Beth, nag-chat siya sa akin na ano, baka ako daw. Kaya pinanood ko saglit yung ano niya habang nagbibihis. Sabi ko ay hindi ako. Na ano ko tong mga ano na to, pinag-uusapan na naririnig ko to sa live ni Ma'am Mars. Kaya pikon na naman to. Ayaw pa naman nila na tina-thumbnail yung mukha nila. Ay wala, gusto namin kay thumbnail. At wala namang problema kung mag-thumbnail kasi nandito tayo sa SOCMED, oh. Oh, nagre-rebat kayo, nagre-rebat kami. Oh, normal lang 'yan. Oh, 'di ba? Tapos kung questionable sa inyo pati ang pagkaso-kaso, ganyan kagaling yung mga defenders, warrior reactor, kaya nagkakaso. Sabi nga nila dati sa amin, nung nakatanggap din kami ng kaso, hello po Ma'am Kapitana ni Hides, nakatanggap kami ng kaso, sabi niya, certificate daw namin yan as defender. Kasi ganun kami kagaling magtanggol sa community namin. Di ba Ma'am Mars? Kaya palakpakan mo yung sarili mo Ma'am Mars. Ayan, Kapitana ni Heads, mega love shoutout sa'yo. Hi, Beth Montano, Lance Elonga, mega love shoutout. Ayan, di ba? Ganon yun. Ibig sabihin, hindi na kinakaya, napipikon na. Kaya kailangan na, ganon na. Di ba? Kasi, kayo dyan, mga duwag, at FYI lang ha, wala pong naiinggit sa inyo. Di nila matanggap na nakabulag ako ng mas bata, sila nabaliw kakahabol sa mas bata, snub sila. Yun na nga ang problema Ma'am Mars, kasi kahit pati personal na buhay mo, pinapakialaman na nila. Ribat-ribat lang, basta bawal pikon, yun. Totoo yan, abogado ang katapat natin, Misay. Ayan, 'di ba? Napipikon sila sa ribatan, tapos pakampi na. Iisa lang ang kaaway, isang buong community na, 'di ba? Huwag kayong pakampi. Kaya nyo, kaya nga kayo naglakas ng loob, gusto nyo ng bunganga dyan sa YouTube channel nyo, ngawa kayo ng ngawa, tapos ngayon mapipikon kayo. Huwag kayo ma-personal kung ayaw nyong personalin kayo. Ito sa word na low IQ, ayan, naririnig natin yan, paulit-ulit yan. Kay Ash Wang, 'di ba? Si Ash ang sisihin niyo diyan. Binalik lang naman sa inyo 'yan yung low IQ na ganyan. Pero ako ayoko ng low IQ Gusto ko yung bobo. Kasi mas yun, real talk talaga yun. Masakit pa sa panga yun, 'di ba? Kasi low IQ ini-English niyo pa bobo lang din naman ang labas. Kaya doon tayo sa bobo, 'di ba? Kasi bobo kayo mag-react. Mali-mali, kaya kayo sinasabihan na low IQ. Kagaya yan, sasabihan kami dito ni Ash, wala namang napipikon sa amin nung sinabihan kami na low IQ. Bakit sa iyo? Big deal sa inyo low IQ. Kaya sabi ko, patawa, ang pikon ay laging talo, kaya pikunin pa more. Kaya nga Tita Jod, pikon na pikon sila pagdating sa ganyan. Kagaya ni Yumisao, ayan, tapos si Angie, tong dalawang to, ang lakas ng loob, lalong-lalo sa Angie, naririnig ko sa bunganga niya kanina, puro kabastusan. Malande, haliparot, mga ganyan-ganyan. Ganyan siya bumanat. Pero, sorry ka, Angie, kasi wala kang binanggit na pangalan, kaya walang magka-claim yan. Okay lang yan, di ko kinakahiya, di nila kaya yon. Wala na pumatol sa kanila, nabaliw na yan kay Ram. Di naman pinatulan. Yun na nga Nelly, mega love shoutout sa'yo dyan, Ma'am Nelly. Diba? Walang pumatol sa inyo. Ano ba naman yun kung center of attraction sa amin yung mga bata-bata? Sa ganda ba naman ni Ma'am Mars? Di ba? Si Ma'am Mars Rhea, maganda, pero yung Mars B, bungi talaga yun, warak pa ang ilong. Yun pa yung malakas ang loob, Ma'am Mars, na nanlalait dun sa live. Puriyagaba ka na babae ka, lakas ng loob mo manlait, pero tignan mo naman ang sa'yo dyan sa sa itsura mo. Kumpara na lang sa pagmumuka ni Ma'am Mars na nilalait nyo. Kaya sabi ko, wow, lakas ng loob. Galit sila pag thumbnail mukha nila kasi pangit daw mga thumbnail ng mga mukha nila. Mga nagka-ngiwi-ngiwi daw. Ngiwi naman talaga mga mukha nila. Ano magagawa natin, Ma'am Miss Kamsor? Love, love everyone, sabi ni Ma'am ni Hides. Ayan, sabay ganon. Lance Elonga, mega love shout out sa'yo, Ma'am Lance. Diba? Pikon pala kayo Kung ayaw nyo na mapikon, huwag kayo makisali dito kasi talagang talagang mauubusan kayo dito.
Simple pa nga lang yung mga banat niya. Kung tutusin, napipikon sila kay Ma'am Mars Rhea pag bumanat. Na kung tutusin, di pa nga nagmumura si Ma'am Mars niyan. Nangaasar pa lang. 'Di ba? Angie Warrior pala yun sa kanya. Ngayon, naka-live pa rin siya. Yes, Kapitana, love lang. Ayan. At Ma'am ni Hyde, sagutin mo rin yung sinasabi ni Angie doon na ano daw, na ang ano daw pakialam mo kung sasama yung mga apo niya. Mga apo ni Banang doon. Na kung tutusin, tumutulong naman yun sa mga bubuhatin. Yung pa-swimming daw yun, ay para daw yun sa mga Team Pinas. Ayan. Pinagyabang niya nga, 6 anak tumatayo, pabundok niya, laylay. Alam mo, Ma'am Nihes, grabing hagal pa ko ng tawa dyan, kumakain ako kanina. Pugok TV, may love shout out. Di ba bago sa akin na minahal ako ng mas bata sa akin, lahat na nanligaw sa akin, mas bata sa akin, alangan maghabol ako sa matanda kung wala naman na-attract na matanda sa akin. Nainggit mo, Mars. Kaya sinasabihan ka siguro nila na nangagaw ng inagaw mo lang daw. Tinan mo, nag-e-enjoy sila sa nila, panlalait nila dito sa live nila ngayon. Ang mga low IQ, makinig lang kayo, asar talo, naasar ba kami? Parang wala namang naasar sa amin dito, Kayo yung naasar, tumulong apo niya sa paglamon, galing sponsor yun talaga. Ayan, Kapitana ni Utong nakatawa ang 12 ang anak. Natawa ako doon, Ma'am Lance, nung sinabi niya na na sabi mo, tumatayo pa daw yung nipple niya. Tapos sabi ni Ma'am ni Hides, yung didi niya hanggang bewang. Elsa Gonzalez, may love shout out. Hello, Pugog TV. Hanggang bewang. Di ba? Kaya may point talaga si Ma'am Nia. Si Ma'am Nia, kung tutusin, mas matanda pa siya dito kay Ash. Pero tignan mo si Ash, hanggang bewang talaga yung suso niya. Ako mataba naman, pero isang dangkal pa naman bago ang bewang ko. Yung kay Ash talaga, nakapatong na sa tiyan niya. Dati si Banang lang ang palamunin. Ngayon, buong pamilya ni Aurora palamunin, sabi ni Mars. Hello, magandang hapon po, Pugog TV, mega love shout out. Elsa Gonzalez, mega love shout out. And good afternoon po, Miss I. Leia Almenario, mega love shout out po sa inyo dyan. Di natin maano itong shout out sa sis. Yes. Ano kaya? Kikita lang ninyo na talagang immature kayo. Na illiterate kayo. Immature, tayo pa yung naging immature dito, illiterate pa. Bakit? Di ako marunong magsulat ng pangalan? Di kami marunong magbasa dito. Ang illiterate kasi, na word Angie, ay yung hindi marunong talaga, walang alam. Kung makapagsalita ka ng illiterate, ayan, may word na naman sila na binitawan, illiterate daw. Ang issue ba, usaping boobs? Oo, Tita Jude. Nagpatalbugan, gusto yung mga utog-utog daw na na boobs. Laylay na tumatayo pa ang nipple. Laylay, sana nipple dun, ang laki kamo ng nipple niya. Parang langka lang, tapos nakapatong apple sa dulo. 'Di ba? May word na naman ka na illiterate. Pag binalik na naman sa yan, iiyak ka na naman. Ayos. Pugok TV, ayos na ayos buhay mo dyan. Para ipahiya yung tao? Para may content kayo? May thumbnail kayo? Para thumbnail talaga yan, Angie. Huwag ka magsalita ng thumbnail dyan kasi nakakahiya. Kaya ikaw yata literate paglaruan siya, pagtawanan siya ng mga nakakapanood sa inyo? Happy kayo? Happy kayo sa ginawa nyo? Ha? Happy? Oo, happy. Nakasmile nga kanya. Ang illiterate, yung di marunong magsulat at yung di nag-aaral. Kaya nga, Ma'am Jocelyn, matanda, mahilig sa bukol-bukol, laglag panty, ayan. Alam kaya niya yung meaning ng illiterate. Yun na nga, Ma'am Dory. Bukang bibig niya ngayon, puro illiterate. Kay Aswang, yung low IQ, sa kanya naman illiterate. Ang tanong dyan, naiintindihan kaya nila yung sinasabi nila kung makapagsalita ng low IQ, illiterate. Tapos pag binalik sa kanila, galit na naman sila. Di ba? Yes, happy. Kayo? Ipinakita lang naman ninyo ang ugali nyong pagiging immature. Sa totoo lang, immature. Tanggapin mo na, Angie, bobo ka talaga, di ka makapasa-pasa, kaya palusot sayang paaral sa iyo, lumandi ka lang kasi wala ka tuloy natutunan. Kaya pala, Ma'am Mars, gigil na gigil to kasi dun sa ribat ni Ma'am ni Hides. Kasi may sinabi si Ma'am ni Hides na narinig ko sa live kanina na
Na ano yun, yung nag-abroad ka tapos tinawagan daw siya ng tatay niya. Happy tayo kasi nakatawa yung mga sinasabi niya kamo. Ayan, Leia Almenario, thank you so much po. Thumbs up watching. Ayan, di ba? Gigil na gigil to. Bobo Angie, naka-public live kayo kaya lahat nakita. Kaya nga di naman makikita yung nipple nila kung hindi sila nag-live. Sino ba naman kasing tanga? Ito talaga literal na mga tanga kasi kung hindi ito mga tanga, alam nilang naka-live sila, public pa, eh, tapos magbra. Yung isa naman walang bra. Tapos galit na galit nung sinabihan ni Ma'am Nihides na sa sobrang katakawan, hindi na nakapagbra. Ikaw Angie illiterate educational graduate ka pero bobo ka sa grammar at spelling. Kaya pala. Oh, ang sabi niya kasi, low IQ, bobo, tanga man ako sa tingin mo. At least wala akong kaso. Oink oink lang sa kalam. Oh, di ba? Di ako lang yung ano doon sa kalam, sabay ganun. Ayan, di ba? Teacher, alam ko ito, teacher yata to. Ito yung sinasabi nila na teacher. Immature or illiterate. Grabe kayo ha. Alam niyo ba ang kwento doon? At that time nananawagan si Jess para kumain na kamit sabay-sabay. Kasalukuyan po siyang nagbibihis. Dahil po ang aming baby Jess ay gusto po niya ay sa... Bakit baby? Bata ba ba yon? Illiterate sila yun kasi mali-mali yung mga spelling nyo. Tapos sabihin nyo pa, sinadya nyo gawin mali-mali si spelling nyo. Alam mo, Tita Mary Joy, sinadya nila yun kasi nga hindi talaga nila alam kung ano talaga totoong spelling. May kaso man kami, hindi naman kami umiyak at nagbakawa para di makasuhan. Tama! Ma'am Mars, naka-score ka na naman, ha? Tita Odang! Nasa live ako, utong ni Aswang Pokpok, lagi nakatayo kasi isa pa nga turutok, ano 'yan? 'Di ba? Saan nagpunta ang Bran? Naggalat, naiwanan dun, Ate Beth. Oh, 'di ba? May kaso kami. At least hindi kami nagmakaawa para hindi makasuhan at hindi mabarangay at hindi mapahiya sa social media na may kaso, 'di ba? Kaya ingat-ingat kayo sa mga Tita Udang, ingat po dyan. Felry, Elonga. Ay, sino si ano? Ay, iba pala to. Ayan, pwede naman mauna kayo kumain kahit pala nakahubad. Kailangan na sabay kumain. Ayan, di ba? Iba pala tong pinapanood ko dito. Bakit ako nakaano dito? Yung isa dyan, dinaan niya sa iyak, nakiusap na wag kasuhan kasi barangay pa lang guilty na. Tita Stella, may galang shoutout sa Tita Stella. Ay gusto po niya ay sabay-sabay kaming kakain lahat. Sabay-sabay kaming kakain lahat. Sobrang busy. Okay lang po, Tita. Wala namang problema kung busy kayo or sabay-sabay kayong kakain. Busy na tuloy. Ang problema doon, bakit kailangan na kalimutan yung magbra? Explain pa more. Even though hindi po siya nakapagsuot ng bra, at least naka-t-shirt pa rin siya. At least nakakahiya pa rin siya. Alam mo bakit, Angie? Mahiya ka sa sarili niya. Sabihin mo sa kanya, mahiya siya sa sarili niya. Nag-live pa. Dumudukot sa pagkain. Wala ba serving spoon? Yung didi niya, muntik nang sumayad doon sa nilagyan ng pagkain. Gets mo? Ay, nako. Humahaba na yung liig niya kaka-explain para lang talaga maipagtanggol niya yung kapwa niya, isa din literal na budol at patay gutom. Oh, ano ka ngayon? Anong masama doon? Hindi naman masama. Wala namang Si Sis Fergie, kitang-kita niyo kaluluwa niya. Pero ito si Sis Ash, na nakatago yung kanyang mga boobs, ay sinyong na-thumbnail. Oh, bubu, Ma'am Nihides. I-correct mo nga yan, Ma'am Nihides. Anong thumbnail, oy? Thumbnail. Ganyan mo, thumbnail. Basin tabla na ang gusto niya sabihon. Hello, si Tita Salome, may galab shout out. Di ba, bubu, naiwan daw sa labahan ambra. Ibig sabihin, isa lang ambra ginamit. At least, nakabakat yung itong. Di ba? Buisit na to.
Oh, mahilig sila gumamit ng mga words na hindi nila alam kung ano ibig sabihin kasi kinokopya lang yung mga sinasabi. Pangaralan na naman to ni Ma'am Nihides dahil sa thumbnail niya kasama tabla, kadiri yung mga suso. Ano daw masama? Aman, Gohar. Hi, Filipino. Ayan. Diba? Ano daw masama? Yung isa daw, kitang-kita yung kaluluwa, wala naman problema. My goodness, ganyan ang mga content ngayon. Oo, Tita Jude, yung bra at lawlaw na suso. Ma'am ay, kailan upload kay Mahal ang Bicol Escapade, hindi escape swimming ni Angie na hindi board passer, sabi ni Tita Isabelita. I-edit pa po yun, Ma'am Isabelita. Busy si Sir Leo at Ma'am Lani sa store nila, di ba? Bubuk Angie, sa pronunciation mo na maliit pa, teacher ka ba talaga? Bubo! Oh, nakakagigil. Sabi ni Yumisa, wala daw sila pakialam sa thumbnail nyo. Wala nga pakialam pero natsatsaktan sila. Ano ba talaga ang tsatsaan? Oh, di ba? Galit na galit kayo dahil lang sa bra. Hindi pinansin yung isang matanda na nakabra kasi hindi naman siya nagla-live at grabe mambalahura. Si Ash natural, mapapansin si Ash dahil lagi-lagi naman niya nasa live, mahilig manlait, makapag-discriminate sa tao, akala mo kagandahan, ngiwi naman ang nguso, ngayon laylay pa ang suso. Miss Ay, ang suso ni Aswang Pokpok para upo ng ligid ng pantay ang suso. Hanggang baywang nga, Ma'am Lance. So diba? Maxima Labandera, nasaan ka ngayon? Ano, walang darating na bigay ng sponsor, kulang siguro sip-sip mo. Maxima Labandera. Si Ma'am Maxine ba tong sinasabi nila? Maxima? Para maglabandera, andon si Ma'am Maxine. Nag-dive sa swimming pool. Anong pakialam? Pasalamat kayo, busy ako, pero wait nyo, makalive ako. Kaya nga, Ma'am Niedge, anuhin mo to, isa-isahin mo, isampal sa kanya yung spelling niya. Miss Kamsor, mega love shout out. Tatawa nga ako dito eh. Tapos, ang comment nila, mix na. Diba? Asan na yung hunggundulo? Sabi pa ni Arlene, ay, ito si Nakuray, oh. Ito sa Loray-Loray ata. Tikalon, buang-buang, anong sabi mo? Hindi kapit bisig ang tak, kundi kapit bulsa, buang ka talaga. Ay, oo, literal. Hello, Sir Seth and She, mega love shout out. Vlogger should respectable and front camera means proper dress. Alam mo, Ma'am Isabelita, kami nga dito, ako, lalo na ako guys, ayaw ko na nagla-live ako na nakikita yung cleavage ko. Dahil alam ko naman, wala ako niyan. Diba? Meron naman konti. Tapos, kikita yung kasi ayaw ko yung pag nag-screenshot dun sa mukha mo, kita-kita yung kaluluwa mo, diba? Ito, ang lakas ng loob manlait, ang lakas pa ng loob maghubad sa kamera, diba? Di yan mapapansin yung suso, nalawlaw na yan kung nagbihis ng maayos yan. Ang problema, proud na proud pa dahil 6 na daw ang anak niya, nakatayo pa daw yung suso niya. Kakaiba yung tayo ng suso niya, pababa hanggang bewang na po. Di ba? Ano ka ngayon? Tikalon gid. Ayaw nyo pala na napapansin kung ano mang dito sa katawan ninyo, 'di ba? Ayaw nila Ma'am Mars Rhea na pa. Kita nyo si Ma'am Mars Rhea pag nagla-live. Tingnan nyo yung aura, malinis. Ito, tingnan mo tong isa. Lalo naman si Ash, minsan pag live niya, okay naman yung niya. Yung upo niya, loray, abot bulsa naman talaga, hindi abot kamay. 'Di ba? Yung camera ni ni Aswang, distansya nga. Oo po. Tapos yung bilbil niya nakatupi. Ay, oo, aminado tayo, Ash, pareho tayo mataba, pero kung ayaw mong malait, ayusin mo yung itsura mo sa camera pag humarap. Ganun lang yun kasimple. 'Di ba? Aswang, sino ang baboy sa atin na dalawa? Tingnan mo ang katawan mo sa sarili, iba-iba ang katawan ko sa pagkababoy, talamak, sabi ni Lance. Buti wala dyan, K79, hello, buti wala dyan si Madgay. Wala na, Mamambet, nasa trabaho. 'Di ba? At saka ayaw din ni Madgay talaga, Ate Bet, na
magano, yung butas-butas ko nga lang na damit pag uwi dito. Dapat nagbra ka na lang dyan sa harap ng camera. O may ganyan na akong maririnig sa kanya. Samantalang ano lang yun, dito lang yan ha. Eh si Ma'am D nga, di ba? Si Ma'am D naman talaga, may confident naman talaga yun siya na magsuot ng mga sexy dress kasi bagay naman talaga sa kanya. Maliit naman yung braso niya, tama lang yung katawan niya. Eh ako, Diyos mio, para akong balyena na binalot ng dahon ng saging pag ako nagganyan. Kaya ayoko na ganun. Kaya gusto ko na lang t-shirt, yung formal lang ba? Yung hindi naman tayo napapahiya. Kasi ang pangit naman pakinggan na ganito kagaya sa kanila. Ayaw nyo pala na nilalait kayo eh. Lakas ng loob gumamit ng word na illiterate pero it seems like she doesn't know the meaning of it. Ayan. Focus ka mo siya. Kung di niya alam ibig sabihin, check niya si Mr. Google Kaloka. Ayan. Tapos sa lakas magsabi na mga illiterate kami dito dahil nga naging low IQ pa. Galing sa kanila yan. Angie, ito yung tamang spelling thumbnail. Pero Ate Joy, yung spelling mo hindi talaga ganyan ang spelling. S, wala nang PI, puro I ka dyan. Ayan, di ba? Thumbnail yan, hindi yan thumbnail ha. Kaya yan. Wey, si Ram kasi ang kumapit lang sa bulsa ng mga gurang hanggang mabutas ang bulsa tapos mauntog babay na. Hoy Alicia, ang kapal ng mukha mo. Hindi nang hihingi si Ram. Kusa siyang binibigyan ng sponsor niya. Yun ang kinakaingitan ninyo. Hindi kagaya sa founder ninyo, kunting iyak, manghihingi para kunuhay sa mga talent, hindi naman para sa talent, para pala sa vision niya. 'Di ba? Makapagsabi kayo na siram na kumapit sa bulsa ng mga ng mga gurang. Paano mo nasabing gurang? Eh ang bata-bata pa ni Ma'am Amor. Si Raida bata pa 'yun ah. Si Ma'am Anisha bata tapos yung isa. Saan ang gurang dun? Makapagsabi to ng gurang, akala mo na naman. Ay nako, tapos yung nagsalita, tingnan natin kung ano itsura nito. Hindi mga makabalandra yung mukha niya. Takot na takot at puro na wrinkles. Si Angie nga, puro wrinkles, Hala, sana all. Diyos ko, grabe yung pagiging immature. Yun talaga, oo, sa totoo lang. Napaka-illiterate yun. Paulit-ulit ka sa immature, illiterate. Sobra-sobra na nga yung buwan ko, kaya nga gago ako eh. Tapos sasabihin mo, illiterate kami dito, matalino yung keyboard sa akin. Kaya nga Ma-Mary Joy. Tao, sa totoo lang. Napaka-illiterate ng tao. Minto say inggit na naman kayo sa boobs ni Sis Ash. Bakit? May 6 siyang anak, pero ang boobs niya, tirek na tirek, tayong-tayo. Ala founder mo ang gurang, mukhang 90-year-old na kuba. Sabi mo, Mars, focus, hindi dofus, hindi focus. Ay, sorry. Ate Jud naman, Tita Jud naman, wala akong Google na dala dito. Ayan. So, nainggit na. Hindi ako natawa ako dun sa nainggit sa aray ko. Nainggit sa suso, tirik na tirik. Aba Angie, 4 na yung mata mo, pareho tayo, pero bakit parang paningin mo yung gabewang na suso? For sure hindi alam ni Angie meaning ng illiterate. Kaya nga tapos meron pa isang word na sinasabi niya Ma'am ni Hides. Natawa ko. Hindi naglupasay at hindi nakuluntoy. Paano maluntoy yun, Angie? Ay, nakapatong sa bilbil niya. Ano ba naman to, Angie? Ikaw ang kulang sa pag-isip po. Puro bukol-bukol, iba-iba lalaki sa buhay. Ay, patay ka dyan. Kaya nga nababalik. Nakatayo pa yun, Ma'am ni Hides. Ikaw naman kasi, Ma'am ni Hides, bakit kasi tinayuan mo Ay, nako. Yung bobs ni Ash na nakita ko, nakapatong sa tiyan niya, talaga. Kaya siguro sinasabi ni Angie na tayong-tayo pa yung suso, lintian. Suso, the word of the day ngayon ay suso na. Inggit na naman kayo. Ay, nako. Siguro yung mga boobs ninyo, mga kuluntoy na. Ay? Oo. Kaya napansin ninyo yung Angie, tumayo ka nga dyan, Angie. Ipakita mo ngayon bobs mo kung nakatayo ba yan, nang wala kamera. Ayan, san ba na Angie Buro? Ayan, nakatayo sa bilbil. Kaya nga, Ma'am Juby, nakapatong kasi yung suso niya, talaga, sa niya. Usapang bobs pala dito, interesting. Certain she, para to sa mga matatanda, hindi to para sa mga bata.
SPG dito, Sir Setenshi. Natawa tuloy ako. Oh, nakapatong yung suso. Oh. Kasi pinagtanggol ni Angie yung suso talaga ni natawa ako, Ma'am Mars. Oy, buisit man to. Kaya nga ay Ma'am Rose, Ma'am Gloria Smooth, may kala shoutout po. Ma'am Wilma Ordinary, may kala shoutout. Grabe, napunta na sa suso. Suso ni viral ngayon ang suso ni Asha. Ma'am Nia, send mo nga sa akin yan, Ma'am Nia. Matthumbnail natin. Wala na, trick, hindi na trick. Mga ganyan na. Falling down. Diyos ko, grabe kayo. Falling down na daw yung mga suso natin. Kasasabi lang po sa akin ni Sis As, no? Ano sabi niya? Sabi niya kay Jess, "O Jess, baka matthumbnail pa ko niyan. Wala akong ano." Sabi niya ganyan. Hindi tita, sabi niya hanggang dito lang. Oy, tingnan nga naman ninyo, no? Ma-thumbnail nga ulit yan mamaya ang dede ni Ash. Ipasa mo sa akin. Dahil i-zoom in ko talaga yung kung gaano kalaki yung pinagyabang nila na nakatayo daw. 4 na ang mata, trick pa, tingin mo din. Pwede ba yan sa FHM? O, pang model yun. Angie, patayuan tayo ng Didi. Sabi ni Mary Joy. I-send mo sa akin, Ma'am Nihides. I-send mo sa GC, Ma'am Nihides. Dali na. Tignan natin kung gaano katayo yung sinasabi niyang nakatayo pa yung suso niya. Nagdilang anghel si Ash. Itinabdil nga siya. Di lang naman itinamnail. May caption pa yun. Dahil sa sobrang pagkapatay gutom, inuna pa yung pagkain kaysa bra niya. Ayan. Kasi po, pinicture. Kaya siguro hindi nag-live, Ma'am Ash, Ma'am Nihad si Ash. Kasi dahil nahiya dito, totoo naman ang suso na aswang pokpok talaga, baboy inahin, ayan. Di ba? Kaya siguro hindi nag-live si Ash. Siguro nahiya siya dun sa suso. Kami ni Jess. Kami mga nasa Takpinas, kami mga nanay-nanayan niya, mga may mamihan niya, tita-titahan, ati-atihan niya. Kami po lahat, isa-isa niya kaming pinicturean. Nakasama po siya. Siguro nakita niyo po yung kanyang post, di ba? Kasi magkakatabi nga po. Yung pinagyabang nilang Jezabel, yung Jess nila, kala mo sikat. Tingnan mo nga yung mga nun, yung mga post ng Jezabel nyo, kung marami bang nagla-like din, kayo lang naman eh. Proud na proud ba kayo na post daw sila? Artist, hello po, ayan. Kapitana, naalala ko na hinamon ni Founder about sa D-Day. Dati, Ma'am Juby, sinabihan din siya, patayuan daw sila ng suso. Ginanon-ganon pa ni Banang yung suso niya. Kami, dapat nga budol fight yun, kaya lang po, hindi kami nakapagdala ng dahon ng saging at wala po kaming makitang dahon ng saging ito. Paano nag-aagawan na kayo? Mayong hapon, Ma'am Rene Bermejo. Yes, akala mo ba pinupuri ka nila sa ginawa mo? So, ang dinefend niya kasiraan ng pagkatamo yan, Oo, Tita Jude. Kapwa mo babae yan eh. Ayan, nandito na yung ni Ma'am Nihads. Bakit? Ay! Dalawa pala to. May Brahman o wala, ang itsura, ganun pa rin. Ang pangit ng niya, ang pangit ng didi niya, sa totoo lang. Yung dress nila, mas makapal pa lipstick, ayan. Mas makapal pa yung lipstick. Diba? Kahit hindi pinakita yung mukha pala niya. Tingnan nyo naman yan. Ganyan ba yung utog na utog? Nakapatong to sa tiyan, oy. Paano pinatayo yung suso dyan? So, sobrang laylay ang suso niya, sa totoo lang. Laylay ang suso niya, guys. Hindi ganyan ang suso ko. Ako nga mag-thumbnail ito, Ma'am Nihads. Idugtong na lang natin yung mukha niyang tulog dun sa suso. Diba? Utog na utog ha. Ganito pala paningin ninyo sa utog na utog. Paano umutog yan? Purega ba? Ayan, Bilbil o Chanwa. Ayan, malaki pa yung tiyan kaysa sususo. Kaya nga, Ma'am LL. Naglaylay man na, murag didi na inahing baboy.
Ay nako. Hindi siya sanay sa ano, dapat pag mga ganyan na kasi mga edad dapat ano na gamit ng push up bra. Paano hindi laylayan imagine, anim anak, iba-iba tatay. Love, wag ka nga manood dito. SPG to. Bakit ka nanonood diyan tapos tawang-tawa ka? Pasaway talaga to si Mad Guy. Malis ka diyan. Kawa pag mamaya pag nasamo pa yan suso ni Ash diyan. Ayan eh. Nakuha mong i-thumbnail. Thumbnail. Inggit lang, di ba? Inggit lang ang namumutawi sa iyo. Lasog-lasog na. Kayong lahat. Walang pinagkaiba. Kung ano yung kinakalkal ninyo, kung ano yung mga ibinabalik ninyo na wala naman nakatuturan at wala na... Alam mo yung si Angie, ano ko yung mukha niya, para talaga siyang si ano, sabi ko andyan si Mad Guy, sabi ni Ate Beth. Para siyang si ano, Zia Vlog. Kasi pag nagsalita Zia, ganyan din yung ilong. Oh. Tapos saka ganyan na forward mo sa akin yung picture, tingnan. Nagka-interest si Tita Jod. Sa akin, pero pinuputak niyan. Tingnan ko kung ano pinuputak niyan. Ay, naka. Ayan na. Dami tuloy nagka-interest dito sa suso mo, Ash. Friend Lance, mega love shoutout sa iyo. Ayaw ko na manood. Underage pa ako. Bawal sa akin yan. Sabi ni K79. Ay, Mad Guy, umalis ka dyan ha. Sabi ko sa iyo, sa bunutan talaga kita. Ayan. Lance lang ka, Ma'am Edwa. Mega love shoutout sa iyo dyan. Diba? Nyo, kung ano yung mga ibinabalik ninyo na wala naman nakatuturan at wala na sa issue. Kasi bakit? Wala na kayong makita dito sa Team Abot Kamay, kundi ang mga nakaraan na mga bagay-bagay na wala namang kayong ebidensya. Puro kayo kuda, puro kayo... Angie, ang dami naming katanda naman ng mga ito. Oo, matanda na yan, Tita Jod, may edad na yan. Ayan, diba? Puro kami, wala kaming issue, wala kaming ebidensya, pero may mga hawak kami. Hindi kinalkal yan, Angie, Bobo, naka-public live yan, Bobo. Kaya nga, ang hirap niyang hindi to Ma'am ni Hides. Pag hilaman, Angie, mura ka man og babnoy. Ayan. Parang naisip ko sa kanya, hello Tita Wilhelm, parang naisip ko sa kanya si Zia. The way siya magsalita, the way siya magbanat, para talagang si Zia. Buti si Zia ngayon, si Zia Vlog, ay na siya, nagtino-tino na. Maganda na siya kasi sumusunod siya sa mga bashers niya. Pero ito, tignan mo naman ito, nakapikit-pikit pa yung mata, nagpanay ang yaw-yaw, yung ilong buka-buka pa. Matangos pa naman ang ilong nito, kaso nga lang, nasobraan sa buka. Salita. Puro kayo panlalait at pagbibintang. Hoy Angie, sino ba kasi ang una na nanlait? Di ba kayo? Ang galing-galing niyo magsabi, hindi nga ako nasaktan nung sinabihan niyo kung aipig-aipig. Baboy-baboy. Proud naman ako sa pagiging baboy ko. Ba't kayo nasaktan kayo dahil lawlaw ang suso ninyo? Oo, Tita Jod. Tita Edwaw, pag open ko, laitan agad. Yes, kailangan ni Sir. Ayan, dito. Sir Wow Life? Ayan, yes, kailangan ni Sir. Baka mawaw life yan. Ayan, diba? Mga matanda na pero walang kinatandaan. So, birds of the same feather flock together. Ayan, bagay sila magkagrupo. Nagsama-sama sila. Kayo ang unang nanlait dyan. Sumasagot lang kami. Diba, Mad Guy? Sabi ko, wag ka dito sa suso. Gusto mo suso dito, lab? Pag-uwi mo, susuan kita. Masuso ka talaga. Sa founder ng Team Abot Kamay, pero wala naman kayong ebidensya. Den siya. Hindi den siya. Den siya. Hay, nako Angie, mag-aral ka muna ng abakada. Oy, pati thumbnail, yun. Hindi tabla man sa'yo. Misay si Zaya natuto kay Wow Life sa grammar. Oo nga. Nandito din na, ano ba ito sinens ni Ma'am Mars? Gago talaga to si Ma'am Mars. Wala si Ma'am Mars. Tignan mo ginawa ni Ma'am Mars dun sa picture ni. Okay, pwede yan. Gawin mo ng thumbnail. Maria Rodora, may grab siya. Suso ni Mars. Parang kulang sa buo. Tignan mo ginawa ni Mars, Rhea.
Kaya sabi ko, ang galing talaga na mag-edit ni Pisting yatay man gidoy. Prende Medel, akala ko sa Ilonggo lang nga salita. Pasuway talaga to si Mars. Good vibes mo si Mars. Ito thumbnail. Palitan natin katakot naman. Oh, i-thumbnail natin yung mukha. Hindi, wag mo tanggalin yung mukha. Dapat yan lang talaga na nakanganga pa siya. Hawang 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ang anak. Nagkagtutoy. Natawa. Tara yung ginawa. Tara yung ginawa dyan, oh. O, anong ebidensya hinahanap mo, Angie? Sinasampal na nga kayo ng ebidensya eh. Tapos ano pa rin, nakapikit pa rin Ma'am ni Hides. Oh, di ba? Ang galing talaga ni Ma'am Mars mag-thumbnail. Madgay, hello, nakita mo ang screenshot ni Miss Ai, nasuso, ang cute, tayong parang ulo ng daga ang utong. Ayan. Ari baboy. Zia nakagraduate sa pamantasan ni Wow Life. Oo. Rowena Sanchez, sino ba yung yung nagsasalita sa pinaparinig mo? Hindi. Kasama niya, Tita Jude. Ayan, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ayaw niyong mababoy, ayaw niyong yung mapintasan dito, Ma'am Vance, aakyat daw si Allen sa live ni Ash, sasagutin daw yung mga pinangwawalwal mo, sabi sa comment. Natawa ako. Yan, sabi nga, 12 anak, ikaw pala. Pero wala naman kayong ebidensya. Diba? Evidence is the key. Diba? Oh, evidence is the key. Ayan, Mars Rhea, bawasan mo bake niya. Gawin mo lang 6 para hindi sobrang gawin mo lang 6. 6 lang yung anak. Bakit ginawa mo ng Mars 12, tinimes to. Bagay kaya so, ang dami biik. Pusuan ang mga, pasusuan ng mga baboy. Tignan mo ha. Tignan nyo yan. Nasa Sokmed tayo. Alam nyo din na mga warrior kayo, pero di kayo nag-iingat na may screenshot yung mga pagmumukha ninyo. Tapos magagalit kayo dahil tinthumbnail kayo. Tapos sabi nyo, nagdilang anghel. Ayan, Cab Kevin Beray, may love shoutout. Sa'yo, Ma'am Edwa, may love shoutout. Diba? Kaninong kasalanan yun? Sa amin ba yun? Alam nyo dito, Sokmed to. Oh. At lahat po yan, ng mga kagaguhan nyo dyan, na-screenshot ng kalaban yan. O, diba? Pahiya kayo ngayon. Kahit anong edit ang gagawin nyo sa mga pagmumukha namin, mapangiwi-ngiwi yan, wala kaming pakialam. Sanay na kasi kami. Thank you so much po, Mama Rodora. Sagutin niya. Oo. Parang tanga si Angie magsalita. Dapat hindi bata ang nakasuso kay Ash. Dapat yung mga boys na dumaan sa buhay niya. Ay, sabay ganun. Ayan, mega love shout out sa'yo, Mels 1971. Sa wakas nakaganti ako, Ashwang Pukpuk. Ayan. 12 ang anak, Ma'am Lance. Bawasan mo. Gawin mo lang 6 yan, Ma'am Mars. May ebidensya kasi ikaw mismo nagsabi na litsunin mo si Edwaw. Ayan na. 'Di ba? Pag binalik sa kanila yan, Ma'am Edwaw, sasabihin naman nila, putak na naman tayo ng putak. Sino bang nauna dito? Sino bang unang nanlait? Di ba kayo lang? Sumasagot lang naman kami Maganda kasi makipagsagutan sa inyo kasi kayo yung nagsasabi na low IQ kami, mga illiterate, pero kayo yung mga tatanga-tanga sa mga sinasabi ninyo na hindi naman naiintindihan. Kahit kayo, hindi nyo naiintindihan yung mga pinagsasabi ninyo. Paano nyo nasabi na mga illiterate kami dito? Nababasa nga namin yung mga comment ninyo. Nakakasagot nga kami. Ang illiterate na tao, wala talagang kaalam-alam sa buhay yun. Kahit ni pagbabasa, ni abakada, hindi alam. Patay tayo dyan, adobong suso. Ang pulutan ngayon dito, sabi ni K79. Mga bully yan, pero mga number 1 na pikon. Kaya nga, Ma'am Mars, yan sabi ko, pikon na pikon. Ito si Angie, tapos si Yumisaw. Pikon na tinathumbnail yung mukha nila. Bukas ang thumbnail natin, yung baboy. Ingat po at Tita Jude, thank you so much. 'Di ba? Pikon na pikon kayo tinathumbnail. Di nyo kami kayang i-thumbnail. Kasi di kayo marunong mag-edit. Kung tutuusin talaga, Ma'am Mars, sa editing sila talo sa atin.
Kasi naalala mo dati, nag-i-edit sila ng mga mukha natin, ang gaganda pa rin natin. Di nila kaya yung mga ginagawa natin, di ba? Dapat kinuha yung editor dyan si Ballpoint para naman na medyo masasaktan kami pag thumbnail niyo yung mga mukha namin. Di ba? Paano, leader namin si Ballpoint, kaya magaling talaga kami mag-edit. Kaya ngayon, piko na naman kayo. Tama, bakit naglaylay ang suso? Kasi iba-iba ang sup-sup sa utong ni Aswang Pukpok, sabi ni Lansan. Pag ikaw, Angie, ang topic ulit-ulitin ko. Pag sabi na si Edwaw nilitsyon mo, sabi ni ay masarap yun, Ma'am Edwaw. Diba? Susunod na yan, tita. Ingat dyan, tita, sa sa lakad mo. Salamat. Ayan, diba? Tama din talaga to si Ma'am Mars kasi bawal naman. Yung pinanganak na maganda, kahit anong pangit ang pag-edit, maganda pa rin. Kaya nga, Ma'am Calv Kevin, wala pa rin nakakatalo sa pag-i-edit namin. Isipin nyo nga, yung mga ex-defender nga pagdating sa editing, saan ka nakakakita niyan? Mukha ako ipapatong la sa lechon, di mukha akong nagnakaw ng lechon sa ilalim ng lamesa. Isipin mo, ang gagaling na daw nila mag-edit sa lagay na yan, ha? Di ba? Maganda kasi din ang kamay ni Ballpoint, lalo na sa pagdodrawing. May talent si Ballpoint. Kaya sa mga edit-edit na yan, kaya niyang gawin kung anong gusto niyang i-edit. Ang gusto kong gayahin sa kanya, yung pagkakawali, yung ulo ba, pinatong sa kawali. 'Di ba? Diyan napipikon kasi si Banang dati, yung mga ulo-ulo nilalagay sa kawali. Galit na galit siya dyan. Lalo pa kaya yung nilagyan siya ng sipon. Ginawa na nila yan dati pag ginawa kaming mga hayop. Naalala mo yon, Kapitana? Hindi naman Lydia Francisco, may love shoutout sa iyo. May love shoutout sa lahat. Sino ba si Lydia? Ayan. Friend, medal, sabay tayo. Ginbalahura ni Malibog na Angie. Wala, Ma'am Lance. Magaling lang siya talaga, mambaboy. Yung pambababoy lang yung gustong-gusto niyang gawin. Kasi ito, pag ang tao kasi, Ma'am Lance, nakaranas or gawain nila, kung ano yung sinasabi nila, lumalabas yan sa bunganga. Yung kagaya niyan, haliparot, hindot, malandi, pokpok, paano niya nasabi niyan? Naturingan, di ba, nag-aral to ng educational, ba't ganyan siya magsalita? Ibig sabihin, naranasan niya. Kasi, ang lakas ng loob niya magsalita ng mga ganyan. Kasi kung hindi niya ranas yan, di yan makakapagsalita ng mga ganyan-ganyan na mga word na sinasabi niya. Kahit sa live niya kanina, lagi-lagi niyang paulit-ulit sinasabi kay Ma'am Mars, hindot, haliparot, malandi, nangagaw ng asawa. Bakit? Nakakasama na niya si Ma'am Mars sa bahay, sa isang bubong para sabihin niya na gano'n ang ginagawa ni Ma'am Mars? Or na sa word na inggit ay siya yung naiinggit dahil si Ma'am Mars pinatulan ng mas bata sa kanya? 'Di ba? Ang pangit nilang ang pangit nila maging kagrupo. Kung tutusin ito, mga dating kagrupo to ni Ma'am Mars. Ayan, Rowena Sanchez siya pala may kwento, kabulustugan sa buhay. Kaya nga, Ma'am Lance, nangyari na yan sa buhay niya, kaya yan nasasabi niya. Pero sila JC, paata yun, gumagawa wala pa dyan si JC, wala na silang taga-edit. Oo, Ma'am Mars, dati ang nag-edit kasi dyan, ang nag-i-edit dyan, sila JC Antonio. Friend, Lance, di pag si Angie ang topic, gaganti tayo ulit-ulitin natin, sabi ni Ma'am Demedel. Education. Education pala yung yung course niya, tapos ganyan siya, ni spelling ng hindi niya alam. Diba? Nakakahiya. Ma'am Rowena Sanchez, shout out po, Ma'am Rowena. 'Di ba? Kaya nakakahiya dun sa niya, nag-aral ka ng education tapos ganyan. Di ko yung bunganga talaga niya Ma'am Mars. The way siya si Ma'am Mars nagaganyan naman sa live niya pero hindi yung parang walang talaga, parang di mo maramdaman. Pero ito, may galit na kasama. The way siya magsalita, gyatay man na si Angie. Malibog, Ma'am Ed. Puro kamanyakan yung mga sinasabi niya.
Di na rin tayo magtaka kasi yung founder niya, ganyan din manalita, di ba? Yung founder niya, isipin mo yun, magsisigaw-sigaw sa live, kiki-kiki, puro kamanyakan din ang sinasabi, halukutin. Uh, yung tipong gustong-gusto niya magpakalikot, hindi naman siya kinakalikot, kaya doon niya isigaw sa live niya. At ang ano nila dito, si Ram, mga talunan, pwede layuan na ninyo ang Team Abot Kamay Charity Foundation. Wow ha! Team Abot Kamay Charity Foundation. Charity na foundation pa. Lagi na lang ninyong content. Puro kayo pintas dito. Matino ang mga TAC community. Kayo puro bagsak na team nyo. Sa sobrang tino, Ma'am Laura ng Team TAC. Ayun! Naghubad sa kamera. Nakita yung suso na lawlaw. May nakabra pa. Yun yung mga matitino. Siram din type niya yan ni Angie. Kaya pala. Naghahanap lang talaga siya ng mga worst na word para worst ba, pwede niya gamitin. Akala niya mapipikon niya ako, yung sinasabi niya siya rin yun. Kaya nga, Ma'am Mars, nananalamin lang siya. Kagaya yan dati nung bumabanat pa kami sa ex-defender. At the end, si Kent ginanito daw kami ng amo namin. Yung mga inaano niya, binabato. Yung pala, naranasan pala niya sa magulang niya. Tapos sabi niya sa akin, "Hello, Mary D, ha?" Ayan, sabi niya sa live niya, "Ayaw ko ay mix na matulad yung anak mo sa akin. Bakit tatay ka ba ng anak ko? Si Raulo." Kasi siya daw, palipat-lipat daw ng tirahan, ganito, ganyan-ganyan, kasi yung nanay niya naging OFW, sinaktan, inano ng amo, mga ganyan. Yun pala, experience pala ng nanay niya, tapos iaano niya sa amin, hindi po lahat ng OFW na nag-a-abroad ay napagsasamantalahan ng amo. Ang napagsasamantalahan ng amo ay yung mga mga hindot din. Alam mo pala, na chinachansingan ka na, bakit ayaw mong umalis, ayaw mong magsumbong? Di kung ayaw mo, ang daming paraan. Pwede kang tumakas, magtago ka, magsumbong ka sa amo mo, sa mga kasama mo sa bahay. Bakit papaabutin mo pa na dumating yung point na ma-rape ka pa? Di ba? Bubo lang. Ikaw ba naman nagmahal, tas yung taong minahal mo, di ka pala mahal? Masakit nga naman yun. Masakit talaga yun, Ma'am Rowena. Baka friend de Medel makakati na kasi patagal ng panahon na hindi nakatikim ng hanap yummy-yummy, sabi ni Ma'am Lance. Pasilan Angie, siram unat pa ang balat. Ikaw, kulubot na. Kita nga dito sa live, Ma'am Edwa, yung wrinkles niya dito. Grabe niya yung kulubot. Wala nang ang kilay, nakalbo na. Sobrang stress siguro to. Paubos na rin ang buho. Nag-heart shape na eh. 'Di ba? Kaya kung ano yung niya, naranasan niya sa buhay, kayang-kaya niya talagang sabihin sa live. Kung ano yung mga niya. Kasi tingnan mo, galit na galit siya habang nagsasalita niyan. Nanggigigil. Tapos tayo, patawa-tawa lang. Kanina nga sa live ni Ma'am Nihads, pinagtatawanan lang yan ni Ma'am Nihads. Gino-joke lang ni Ma'am Nihads yung sagot. Tapos sila pikon na. Lalo naman kay Ma'am Mars. Si Ma'am Mars, patawa-tawa lang naman sa live. Malaman, nag-uuban na din yung bulbul niya. Gurang na, parang may edad na to eh. Mga 40 plus na ata to. Nagnanasa ka pa, Angie, bastos mo. Naku, di naman siya papatulan ni Ram. Si Ram parang lang yun, parang mapagmahal siya na tao at sweet sa mga kasama niya. Misay sigurado bulog na yata, bulok na. Ayan, 'di ba? Kaya pikon sila pag binabanatan eh. Binabalik lang naman sa kanila yung mga sinasabi nila. Kung tutuusin, wala namang sinabi na personalan talaga doon. Sila kasi, ang hilig nila mga personal. Kasi, para masaktan nila yung karibatan nila. Pero ang ending, sa kanila yung balik, sila yung nasaktan. Ma'am Eva, Erebe Megilab Shore, malambing si Ram, binigyan lang ng mali siya. Yun nga, Ma'am Rowena. Kahit dun sa Matabungkay, nakikita ko siya kung paano yung pakikisama ni Ram sa mga supporters niya. Kahit sa malayo, distansya lang, nasa tabing dagat sila. Kami ni, sino ba yung kasama ko? Si Mami Chu, meron pa isa na kasama ko nakaupo din, nanonood sa kanila kasi di pa naman ako totally talaga na nakikipag-banding, parang usap-usap lang na formal, nakatayo lang habang sila naghaharutan, parang ganun. Kaya nga sabi ko, iba si Ram makisama sa mga supporters niya. Hindi iba. High blood yan si Angie. Puputok yan ang ugat niyan sa ulo. Kaya nga, napikon na nga, Ma'am Mars. Alam mo, sobrang pikon na niya. Nandidilim na yung paningin niya nito eh. Kaya hindi na niya alam kung anong sasabihin niya.
'Di ba? Iba si ano, kaya nga siguro si ano, si Banang, di mo siya masisisi kung bakit nasaktan at iniyakan niya talaga si Ram kasi iba na yung ano iba na yung pakiramdam ni Banang. Parang iba na rin yung iniisip niya kung ano yung pakikisama ni ano ni Ram sa kanya. Kasi si Ram sweet. Mahilig siya magyakap-yakap sa mga ano niya, sa mga mamis-mamis niya sa likod. Oh, tapos hawak-hawak pa niya yan. Hindi naalis yung kamay niya sa ano, dito nakahawak yun kay Maxine. Si Maxine ang ka-close niya. Tapos yung dalawa pa na babae, hindi ko lang ma-familiarize. Si Ram naman issue nila kasi iniwan na daw ng mga sponsor, Jasmine Grace. Paanong iniwan ng sponsor? Wala pa namang ano si ano ngayon, Ma Mary Joy, wala pang kumbaga tawag nito, project si Ram. Nandyan lang naman yan sa likod niya. Ako kahit ano lahit nila sa pagkatao ko, ako nasaktan. Di ako nasaktan kasi puro fake news. Basta wala ako katarantaduhan sa Sokmed. Alam mo, Ma'am Lance, tayo kasi, pag hindi natin gawain, hindi tayo mapipikon. Totoo yan. Kaya nga yung pagyakap-yakap sa likod nun ni Ram kay Ahem, kinilig tas umasang mahalin. Oo, binigyan niya ng meaning yun, Ma'am Rowena. Makikita mo, hindi niya iiyakan yun kung hindi siya umasa. Mega love shoutout. Kasi makikita mo dun sa ano niya na hindi daw siya nakatulog, hindi siya nakakain, o parang kinanta na niya yung pakiramdam niya. Kasi, nasaktan siya kasi malambing si Ram. Nag-expect na siya more na hindi na yung talent ang ano niya, hindi na talent. Kasi yung pakikisama, hindi 'di ba si Clark na sila ballpoint, hindi naman ganun talaga sa kay Banang, na hindi si Clark yung mayakap-yakap. Parang si Clark sa gilid lang patawa-tawa, tapos kwento lang. Si Ram kasi touchy siya. At saka maano talaga siya. Kasi yung nakikita ko, isipin mo yun ha. Hawak-hawak niya yung dalawang kamay ni Maxine, iikot-ikot niya. Oh. Ganun yung banding nila. Harutan. Kay Clark, si Clark, kwentuhan lang. Naalala ko yung nasa upuan sila noon, Diyos ko, kulang na lang pakandong. 'Di ba? Binigyan nila ng meaning yun. Last not love. 'di ba? Sila talaga yung umasa, nasaktan. Kaya ganun ang nila. Kaya gigil sila na sinisiraan nila ng si Ram ngayon. Si Ram kahit sino makakasama niya, basta kakilala lang niya, ganun siya Kahit dun sa live na live nung birthday ni Ram, 'di ba nakita niyo mga supporters? Ma'am Hiroko, may love shout out. Ganun siya, artist, hello po. Ganon siya, sweet talaga siya sa mga niya, supporters niya. Hindi iba sa kanya yung supporters niya, parang kapatid ang turing niya. Yun yung dun. Kaya hindi niyo yan masisisi kung bakit iniyak-iyakan talaga yan ng manager niya. Kasi umasa. O, 'di ba si si JC Antonio, sweet na sweet din sa kanya. Naalala ninyo, may pahalik-halik pa nga si JC dito sa liig. Payakap-yakap pa sa likod. O, nakikita yan sa mga live. Kaya dati tayo na natin na siya, kumbaga binigyan ng issue 'yun. Kasi bakit ganun si JC sa tapos nagkataon pa nung hinanap si JC na tinago niya sa loob ng kwarto. 'Di ba? Pero nung si JC talagang ganun pala talaga siya sa mga niya, mga kasama niya. Kahit kay Clark nga, lalaki na 'yun yayakap-yakapin niya. Pagkamalan nga namin bakla 'yun si JC. Ay sabi namin, parang may kay JC, parang ganun. Kasi, yayakap siya sa likod ni Clark, di ba? Aakbay siya, tapos si Clark nakaupo, gaganunin niya sa leeg, ay umasa pala, nasaktan, Ma'am Mars. Kaya ganun, na lang sila kapikon. Di ba? Kaya hindi mo yun masisisi kung bakit sila ganyan. Kaya sabi ko nga, talent lang. Support lang. Wag niyong pasobrahan para hindi kayo masaktan. Nasaktan. Sabi ng artist. Friend Manel, oo. Si Clark hindi talaga yayakap kay Banang. Mabantot daw, hindi kasi Yun man ang sabi ni Miss Kamsor, ni Clark. Amoy kanal. Sabi niya. Si JC, kaya niya. Kasi si JC naman, simple lang, pangaharot lang naman yun sa kanya. Pero si Clark talaga, masilan. Distansya sa mga tao. Mahilig siya makipagkwento, pero parang siya yung bata na parang akala mo yung nakikipag-usap ka sa anak mo na nandun lang siya sa harapan mo. Sasagot siya, palakwento siya, pero yung iba naman ang style ni Dindo. Si Dindo, nasa gilid, pa cellphone, tahimik. Nakikinig lang siya ng kwento. Pag tinatanong siya, sasagot siya. Si Clark palakwento talaga.
Siram yun yung sweet siya sa ano. Akalain mo ba naman, umasang mahal ka, kaya yun, nung nasaktan, namayat at lalong tumanda, mapansin, mapasasana all, ka na lang, kailan din kaya ako masaktan ng pumayat naman. Gago. Nakakapayat pala yun, ano, Ma'am Rowena. Balita ko kasi di nakakapayat yung ano na yan pag nasaktan ka eh. Iba-iba kasi tayo ng mga nasasaktan. Pag ako din naman kasi nagiging broken hearted ako before, ay kumakain lang ako ng kumakain. Hindi ako yung tipo na iiyak-iyak, utot. Bahala na si Batman dyan. Basta ako busog. Ganon talaga ang ano dun. Ganon ang banat. Ayan, inuubo-ubo na. Nagka-TV. Ang laki kaya ng ipinayat niya misa. Alam mo, Ma'am Rowena, ang sabi nila, kung kailan daw tumaba, sasabihan na payat. Sa paningin talaga nila, ang taba ng founder nila, sa totoo lang. Ako lahat na nambaso sa akin, talaga palaban ako. Kasi hindi tao, pagkatao ang ginasabi nila. Kaya lumalaban ako. Kaya nga, Ma'am Lance, below the belt na rin din kasi. Pag below the belt talaga, kahit ako, sumasagot naman ako. Lalo pag di ko nagustuhan yung mga sinasabi. Pero wag lang sila mapikon dahil isa din ako abnormal. Di rin naman kasi ako yung yun, duling na ba? Oo, di ba nga sabi niya, ni Ash, tapos ni Yumisaw, kung kailan ka tumaba, mami, sasabihin nila, pumayat ka daw, duling, ang mga yan. Sabi ko nga, apat na nga mata mo, si Yumisaw, naka-eyeglass naman din na. Pati ito si Angie, naka-eyeglass din naman na. Di ba? Isipin mo, tapos sasabihin niyo, ang taba, payat talaga. Di ba? Ang naalala ko bigla yung comment ni Ma'am Mars. 'Di ba? Manlait kayo, makapanglait sila. Tignan niyo naman. Kukuba na nga yung founder ninyo sa kapayatan, sasabihin niyo na nagtaba. Ang tumaba diyan si Ash kasi panay ang kain. Miss Rowena Sanchez, gusto mo pumayat, papalo ka buntot na ng pagi, sure mga yayat ka. Nakakamatay yun kay 79, ano ka? Pag mga ganyan-ganyan, hindi yun nakakapayat lang. As in, butot balat ka. Kasi may sumpa daw yan, Ma'am Case 29. Pag napalo ka ng buntot ng pagi. Di ba panlaban yan sa aswang? Kaya yan ang resistensya ng katawan. Sige na kayo, mag-end na ako. Sakit naman ang pangako dito. Ang pangit naman mag-live kasi nang walang sound card. Pa yung tipong hindi makapagpahinga yung bunganga mo, buka lang ng buka. Case 79, may love siya. Case 79 sa mangkukulam yun. Kaya nga, Ma'am Rowena nakakapayat. Matapang ako kung sobra na sila, kaya hindi takot, lalo na aswang, lagi niya ako ginahamon. Alam mo, Ma'am Lance, para di ka na yan, huwag mo nang patulan, kasi nga alam mo, di ka mananalo dyan kay Ash talaga, kasi hindi ikaw ang nagla-live sa YT. Siya kasi, may bunganga siya, kasi host siya. Pag once na ang host, makapagsalita, tapos comment ka lang, lugi ka. Kaya yung mga ganyan, ignore na lang. Shout out sa Team Palaboy from Nelly. Pahutraw, may galab shout out sa inyo, Team Palaboy from Nelly. Ayan, shout out din po sa mahal community na nandito. Team The Dreamer Boys, ayan. Team Fingers, may galab shout out. Ayan, sa Team Ram Fighters, Ram Forever, may galab shout out din po. At sa Team Kindang-Kindang ni Mami Chu, shout out sa iyo dyan, Mami Chu. And Team Timang, Team Paangat, may galab shout out din po. At sa lahat po ng Team Single Mom na nandito, may galab shout. Team Himas-Himas, Team Lovers, may galab shout out po sa inyo dyan. Ayan, OFW International, kay Ma'am Sachi, may galab shout out po sa iyo, Ma'am Sachi. Ingat po, Ma'am Sach. Ayan, Rowena Sanch, shout out sa Rainbow Team. Anong team niyan, Ma'am Rowena? Yung Rainbow Team. Kasi dumadami yung team natin talaga na shout out. Rainbow. Etong Himas-Himas, alam ko kay Ma'am Nieds ko to naririnig din eh. Ayan, kay Kindang-Kindang, kay kay Mami Chu naman to. Team GSP, may galab shout out. Teams pala, ayan. Rainbow Teams. Ayan, may galab shout out sa Team 5, may galab shout out din po, 'di ba? At sa Team Gala, ayan. Team Timang, shout out din po. Ang dami nating team. Totoo lang. Kaya kailangan ko na talaga ng listan. Noemi Mahal, Tesorero fan page, Megalab shoutout din po. Ma'am Josie Aniban, shoutout sa iyo. Ma'am Rosel, Colo, Megalab shoutout. Restauro TV, Megalab shoutout. Pangkalahatan na yan, Miss Ay. Nakakapagod pag misa isa-isa. Kaya pala.
Ayan. And shout out din po sa ano guys, sa kay Tita Evelina Leonardo, Tita Mirna Gatchalian, Tita Daisy, mega love shout out sa iyo dyan. Tita Estela Bundok, Ma'am Sachi, Ma'am Irene, Ma'am Lani, Sir Jason, mega love shout out. Ayan. Tamsak 39, sabi na no. At huwag nyo kalimutan mag-like guys. Thank you sa inyo. At ako mag-e-end na ako kasi wala akong sound card. Baka mamaya mag-senyas na ako. Ma'am Ed, wow, thank you so much Ma'am Ed. Ayan. Si Tita Do, si Govia, Ma'am Ed, kumusta na yun? Wala na akong balita doon. K79, si K78, nasaan na? Pa-shoutout din Miss I, Team Susu, Laylay, sabi ni K79. Bye everyone. Thank you so much. Ingat po. God bless. And bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.